gabi sa activity, Lord, which is our midweek prayer meeting. Salamat, Lord, makatugyan kami, makatingob kami sa pangamuyo dira sa imo. Kay kabalo kami, Amay, nga dako gid mahimo sang pangamuyo. Ang di mahimo sa tao, mahimo mo, Ginoo. That is why subong nga gabi kilala kami, Lord, nga ikaw lang ang may gahom, may sarang nga mahimo mo, Lord, kag sabat mo ang amon mga pagampo. Karong gabi, ikaw, Lord, mag-aaman sa amon kasing-kasing. Subong man sa imo mensahe, amon lesson, itugot o Dios nga may matun-an kami, may mabalon kami, kag may ma-apply kami sa amon kinabuhi. Especially, Lord, sa amon topic nga paano namon, Lord, tatapon, paano namon tudloan, paano namon disiplinahon amon mga kabataan. Kay importante, Ginoo, nga sa amon pamilya mabalaan, makita sa amon palibot, labi na sa mga unbeliever, nga ginikanan kami, Lord, nga concern sa amon kabataan. Ginikanan kami nga wala nagatolerate sa mali sa ginahimo sa amon kabataan. That is why gapati kami importante gid, Lord, nga kami makahibalo kung paano namon, Lord, tudloan amon mga kabataan. Salamat may Bible nga Lord amon nga guide kung paano namon, Lord, disiplinahon amon mga kabataan. Madamo gid ka salamat kay Lord, kabalo kami budlay gid, Lord, tudloan mga kabataan subong. Budlay gid, Lord, nga disiplinahon sila. Gani ga pangayo gid kami pirmi sang bulig dira sa imo. Di kami karon nga kagabion kag Lord, ikaw magapatunga sa amon, tagay kami maayo nga panguna-una. Despite, Lord, maginot amon palibot, ikaw, Lord, hatag sang comfort sa amon. Ingatan na amon ginatugyan kag ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, last week nag-start sa aton nga lesson. Okay? Instruction for the children. Instruction for the children. Alright? So may pagpaandam ang Bible sa ato kay siling ni Pablo, 2 Timothy chapter 3 verse 2, which is our text, that in the last days amo ni ang mga characteristics sang mga kabataan, sang mga katawhan sa uli nga mga panahon, ulihi nga mga panahon, in times. Okay? Kabalo kita nga ari na kita sa end times. Amen? Ari na kita sa tion nga kung sa diin lapit na gid lang, no? Magbalik ang aton nga Ginoo. Gani si Pablo naghambal diri kay Timoteo, young Timothy, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Amen? Mangin mapag-on siya, magpakalig-on siya, magpakabakod siya. Okay? Kaya hindi manigar abya nagaluya ta. Hindi manigar batsyag kita sang kaluyahon. No, way Kristohanon nga makanigar sina. Biskan pastor man, gabatsyag man. Biskan dugay nga Kristohanon, gabatsyag sang kaluyahon. Apang salamat kay may grasya ang Dios. Nga sa diin iya i-provide, that's why siling niya, therefore my son, be strong in the grace that is in Christ. Salamat nga makaangkon kita grasya paagi kay Kristo Jesus. Kay Kristo mag-provide siya sang grace enough nga aton magamit, mga kabiyanan. Kay in the last days, siling diri, perti kadako ang challenge. Perti ka bugat ang challenge, mga abyan, in the end times. That's why magpakabakod kita. Siling sa verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Amo na ang iyang siling dira, mga kabiyanan. Okay? Now, proceed kita chapter 3. Siling dira, mga kabiyanan, verse number 2. Okay? Ihambal niya verse 1, this
know also that in the last days, perilous times, like I said, ano bot silingon sang perilous? Dangerous or hard. Perilous times shall come. Kaya nga man, nga gitawag perilous, dangerous, hard. According sa verse 2, kay ang mga tao in the last days, ano sila? For men shall be lovers of their own selves. Kag aton ina nakita, nga ang tao ginauna ang kaugalingon kaysa iban. Ginauna ang kaugalingon kalipayan, ginauna ang kaugalingon nga ang tawag sina, maangkon ang mga bagay-bagay. Okay? Shall be lovers of their own selves. Ginahimo nga master niya, iya nga idol, iya sarili, iya nga agalon, iya nga sarili. Amo na ang tao. In the last days, sila ni Paul, makasarili ang tao. Ginahigugma ang kaugalingon. Ano pa? Covetous. Ano pa? Boasters. No? Ano pa? Proud. No? Bugalon ang tao. Ano pa? Blasphemers. Nagatamay sa mga butang maayo. No? Ginapakalain, ginablaspheme, ginamak nila. Kag nahambal pa diri mga utod, disobedient to parents. So, dira kita mga kaabyanan. So, isa sa mga masiling naton nga epidemic o masiling nato pandemic in the last days, hindi lang sakit mga utod, kundi ang karakter sa tao. Kag ini siya, why ni siya nagatumod, why ni siya naga-refer lang, o why ni siya naga-matter kung ano ang imo tribo, ano ang imo background, ano ang religion ka tao. Kini general ni siya. Amen? Magsiling kang general, tanan nga tao. Sa bilog kalibutan. Amo ni ang mangin karakteristik sa tao sa ulihi nga mga inadlaw. Kaya isa diri, disobedient to parents. That's why, nga dapat mga utod, ano aton himuon? Kaya in the last days, natagna na gali nga mga kabataan, disobedient. Amen? Gintagna na sa Bible. Sa ulihi nga mga panahon, kakita mismo, aton ina siya mabantayan subong, kita mismo nga mga parents. Aton na siya bad ma-notice, no? Ikaw mismo nga ginikanan bad, ma-feel ni mo na. Kung unsa ka challenging, unsa ka budlay ang papel sa ginikanan. Tatay ka man, nanay ka man, even masiling nato nga lulo, lula. Okay? Grandparents, amo gyapon. So, siling dire, ano ang instruction? When corrected by one parent, a young child will often run to the other parent for sympathy. The child must learn immediately that mom will back up dad's discipline, and in like manner also, and that dad will back up mom's discipline. Ano daw? Nga kung ang bata, during sa time nga ginakorek mo, dapat ang bata mabalaan niya nga kung siya magdalagan sa isa sa iyang nga parent for sympathy, dapat ma-instill sa bata nga si nanay nag-back up sa pagdisiplina. Kung si tatay nag-disiplina, back upan ni nanay. And vice versa, kung si nanay naman ang magdisiplina sa bata, dapat mabalaan sa bata nga nag-back up si tatay sa nanay. In other words, wala siya sang dalaganan nga mangayo sa simpatiya or magpaapin siya. Kay kabalo siya nga ang iyang gidikanan, whether si tatay or nanay, hindi gid mag-apin during the moment nga nagkamali siya. Dapat ma-establish na sa una-huna ka bata nga dapat walay apinanay. Kung mali, hindi mag-apin si nanay, kung magdisiplina si tatay. And vice versa, si tatay, hindi man mag-apin sa bata kung disiplinahon sa nanay. Para mabalaan sa bata nga mali gid siya. Kag tungod mali siya, batonon niya ang consequence sa mali niya ginhimo. Kung nga agin correct siya. Kaya mo niyang struggle karon. I don't know sa inyo nga mga ginikanan. Minsan naga-misunderstanding si tatay kag nanay, it's bangod lang sa bata. Naga-misunderstanding si nanay kag ang ugangan bangod sa bata. Yes or no? Kaya kung kisa, kining lulo kag lula, nag-apin-apin man. Mamati ka mo mga lulo kag lula.
Hindi ka mo dapat mag-apin. Una, hindi nyo na bata. Kung may ara man katungod nga magdisiplina sa bata, ang inyo bata, apo nyo lang na. Tama, Brad? Sa Bible, tani gabasi, Brad, hindi ni ako ngambal. Tama? Hindi ka mo magpalain buot sa akon. Ha? Eh, pulong man ang bala ni sa Diyos. Kagapati kita ang pulong sa Diyos, tama na. Why na siya gasala? So kung gusto kita nga ma-correct dato aton bata, apo, tumanon tang ara sa Bible. Patihon tang ara sa Bible. Kag kamo nga way pa bata, pamati kamo. Para kung nagkabata kamo, may idea na kamo. Hindi na kamo mga papa, hindi na kamo magsiling ano himuon ko siniman. So at least blessing na nga biskan way pa kamo bata, may idea na kamo para nga kung kamo may bata na ay amuhon ta kay gihambal ni pastor sadto. Sa lison ni pastor amo daw ni love, amo daw ni Han, amo daw ni babes. Di ba? Hindi na kamo magsala-sala. So klaro, no? Nga dapat sa pag-correct dato Brad, may ara ginatawag nga cooperation. No? May ara ginatawag teamwork. Dapat ang ginikanan teamwork, ang parents teamwork, hindi magkalabanay. Okay? Amo na basta ako na gani approach kay client. Sila ko mami, di ka mag-apil-apil ha kay isali tagig ka basta mag-apil-apil ka. Inambalan ko na ka ma'am di ka basta ako magano. Sila niya hindi mo lang pagpatamaan. Later on madiscuss ta na kung di tahasta ano dapat nga disiplina ang pwede. Aga ko man way mo ko ga-intra, bahala siya dia. Siling pagani ko. Ano bala? Bunala bala? Pagyan bala ibel or what? Kay amo nang nagakadapat. Okay? So dapat mga abiyan ibig sabihin dapat mag-agree. Ano? Dapat ang isa kag isa may ara sila tawag sila no? Tingob sila, magsuportahanay sila. Isa kag isa. Ang problema, kay kining mga lolo kag lola, liwaton ko, kapin pa kung si lolo, lola, gabakal gatas, diaper, maintra. Ginaano nyo ng apo ko? Ginaano nyo ng bata? Nga, ginaamo nyo na. Brad, pamati ka mo mga lolo, lola. Bisan ka mo pagabakal gatas, Brad, bata sa apo nyo. The same, ang Bible, klaro gyapon. May katungod ang ginikanan. Kung proper ang pagdisiplina sa ginikanan, di ka mo mag-intra. Di ka mo mag-intra, basta proper lang. Hindi nyo pagsawayon, hindi nyo pagsabdungon, hindi nyo paghimua. Kung kisa ka mo pang mag-away sa bata mo, o sa umagad mo, kay bangod, hindi ka conforme sa pagdisiplina o kung gibakol mo tong bata. Tuod di Brad, baby experience. Kisa sinanay ko, amo na ang conflict sa iba niya nga mga apo, kag umagad. Kay hilabtan niya, intrahan niya. Hindi dapat. Tagaay sila sang katungod nila, ilan na katungod ng ginikanan. Kaya kung ikaw bitaw tong ginikanan, sadto, kung intrahan ka man, galain man buot mo. Kung paano mo disiplinahon bata mo. Sir Alden, why na? Hina na. Hello? Di ba? So at least klaro. Brad, biskan ga-contribute pa kamo. Sanggata sa apo nyo, diaper sa apo nyo, kamo pa nag-alaga sina. Ang priority mag-discipline sa bata, ginikanan gyapon. No? Ginikanan gyapon. Ihatag ta ang katungod sa ila. Kay ila na bata. No? Kung tama man lang. Okay? Para maiwasan kay sa tuod lang, damo naglainay buot ba tungod sina. Kay wala nagintindihanay. Kay ang mga lulu-lula, kung kaisa naga-intra. Ang kining mga lulu-lula, mas isog pa, mas ano pa kung kaysa parents mismo. Amo na siya ang realidad, mga kabiyanan. So, I hope ato na siya iwasan. Ikaduha, little swats do not substitute for sound use of the rod. Okay? Little swats do not substitute for the sound use of the rod. Little swats just aggravate the child.
Okay, ano ning SWOTs? Kanang bang something nga pwede sharp object, Brad? Or heavy object? Or pwede po tapos timing ka daton brown out wins the out. Dali lang. Shh, bakit man yan? Bakit masyadong maingay sila dyan? Akin na yung ano, maybe, yung puti na ilaw dyan. Padayon ta? Okay. Problema lang ni kay daw ginaamag kita kakuan. Mga insekto. Little swats do not substitute for sound use of the rod. Ano ning swats? Something abyan, something object nga hard, or it could be pants. Pants. Anong pants? Ano mo, Brad, ba? Inomol mo. Pansing ba? Hindi daw nato pwede i-substitute ang object nga hard or sumbagon nato, i-substitute nato sa rod. What is rod? Stick. Stick nga pamalo. Hindi daw dapat. Kaya ang gihambal sa Bible is rod. Little swats just aggravate the child. The more lang noon siya nga maging rebellious. The more siya nga maging bitter. The more siya nga maging stubborn. Pag imo sipaon, imo sumbagon, imo tampaon, imo tapungulon, the more siya nga daw magkubol. The more siya nga maging kabalan. The more siya nga Brad? Ano pa bang term ko nga gamiton para to describe? Nga kabantay ka mo ang bata, damor mo siya nga bunalan, damor siya Brad ginasakit mo, damor siya ga rebelde. Damor siya ga aggravate, damor siya ga ano ba? Amo nang hambal diri. Spank for long-term and long-lasting effect. Spanking must get the idea across to the child that disobedience and rebellion are painful and uncomfortable. So dapat daw, ang isa ka bata mga abyan, ma-realize niya na every time meron siyang gihimo nga hindi amo, ang spanking may ara long-term kag lasting effect sa iya. Okay? Kag ma-realize niya nga abyan, nga disobedience and rebellion are painful and uncomfortable. Ang pagrebelde, ang pagdisobey, mga abyan, sa isa ka bata towards sa authority, okay, especially sa parents, is uncomfortable. Meaning to say, makabaton siya sa consequence. May penalty siya nga ma-receive later on kung magpadayon siya nga mag-disobey sa ginikanan. Kag dapat ma-instill sa bata, mga abyan, nga hindi gid maayo ang disobedience. Kaya every time mag-disobey ang bata, dapat ma-realize sa bata abyan nga ginikanan ka nga wala ga tolerate. Ginikanan ka nga hindi tawag nga passive. Ano ang passive? Lenient ba? Pawala lang. Kaya kung amo na sinaabyan,
kung ginatulirita, ginabaliwala ta, wala ta sing aksyon, lenient kita, lak kita, ang bata, damor siya. Ang iya ugali, damor kaya wala naton gina-correct. Wala naton gina-address kaagad. Alright? Kaya dapat ara gid ang ginatawag nga correction sa bata. Correction sa bata. Ikatatlo, young children addicted to being held in adult arms will sometimes collapse on the floor to rebel against being put down. Bantay ka mo? May mga bata nga sanay ba ginakarga, ginakungkong. Tapos kung ibutang mo na sila either sa bed or sa pulungkuan, nagapatiskig-tiskig. Tiskog nila ilalawas kay hindi magpabutang. Kay pirmi gusto kungkungon. You know what, mga parents? That is sign of rebellion. Bata pa lang, infant pa, lapsag pa, binulan pa lang. Pero ara na ang ginatawag rebellious attitude. Rebellious spirit. That's why dapat ina nga mga bagay ma-address na. Pamati, ginikanan man ulula karon. Way ko kabalo kung anong klaseng apo ninyo o bata. Diba? So ang tendency sina, ikaw, kung kaisa kita po nga ginikanan o lolo, lola, for the sake na lang hindi magtantrum, hindi magmaoy, ginatulirita. Biskan hindi amo. Biskan mali. Biskan way ka na mahimo nga trabaho. Okay? Makita mo sa bata pagid, ara ng foolishness. Ara na ang ginatawag rebellious attitude sa bata. Imagine mo, binulan pa lang. Pero pag ibutang mo daw, nakatulog-tulog na gamay. Ibutang mo, nakamalay siya gamay o magmaoy. Kaya di gusto magpabutang. Bata pa ba? Rebellious na. Pero dapat, hindi na siya dapat naton itolerate. Hindi na dapat naton pirmi brad pagbigyan. Kaya that is sign of rebellious attitude. At other times, they will stiffen their bodies to reflect or to rebel against being sat in a chair or on the lap. Parents should not try to convince themselves that this is not rebellion. It is rebellion, which the Bible clearly teaches is as the sin of witchcraft. Okay? So dapat, ina pa lang ba, i-consider na natong rebellion. It's because rebellion, hindi natin itolerate. Pabayi ang bata maghibi. Pabayi ang bata, brad, nga, kung ibutang mo, sige, pahibian siya, dra. Kaya ang bata na later on, siguro, first time, second time, third time, pero hindi mo na forever siguro. Kaya kung imo, brad, pagbigyan perbe, sige ka kungkong. Every time, amo na tong imo nga kuan, yung imo nga opsyon, amo to ang imo nga way nga, hindi siya Brad, gamito to niya, magdako to, gamito niya pang blackmail sa imo. Kabalo na siya. Nga, amo to yung himuot, every time nga, daw ibutang siya, mauyan kaya dayon, hibian ka niya, kag saluon mo dayon, kargahon mo dayon, isaot-saot mo dayon, nagkaroon siya idea. Ang bata na himong manipulative. Kabalo ka mo, bata pa, kabalo na mag-manipulate subong. Tara pa ta? Oo. Amo na katanda, mga bata subong. Amo na batinggilan, mga bata subong. Oo. So kita, kabalo kita nga mali. Ano ginahimo ta? So ang mali, ara sa ato. Kay kabanot ang mali nga ugali, ginasigi ta. So nagdako ang bata, nga mo tong ugali niya. Kay wala mo gikorek.
So karon sino accountable? Basulon mo bata mo, apo mo, kaya ikaw mismo amo man ang nagtolerate. Amen. So dapat mga lulu-lula, kabalot ang bata ta, apo ta may problema dapat ato natapnaon. Ato na ko i-correct. Sini ko gani ang tanom kun imo na 3 man dako na budlay na magamit ka na sang panglagari. Nantawa na diha kanang sa highway bala sadto dira katong daw ano na mga baliti-baliti. Sadto gunting ginagamit karon ginagamit nila tong nagligad mga lagari na. Kay tig-a na. Di na nila mapurma. Oh, amo man ang bata ang yapon. Kung sa bata pa hindi ta ginakorek ang ila mali nga ugali, pagdako nila budlay na. That's why subong pa lang, kung nakita ta rebellious ato bata, aton apo, ato na i-correct. Hindi na kita maghulat, yung patuigan ato. Himuon ta pa teenager. Ay, mga abyan, I tell you. Oh? So, accountable. Someday, mga abyan, matubang kita sa Ginoo. Kung paano nato ba, gipadako ang aton mga apo, aton kabataan. Okay? Anong siling sa Bible? 1 Samuel chapter 15 verse 23. 1 Samuel. Amo ning time nga ginsugo si King Saul. Mga kauturan. May ara siya misyon nga dapat ya patsyon tanan ang mga, if I'm not wrong, mga Amalekites. 1 Samuel 15:23. 1 Samuel chapter 15 verse 23. All right, verse 23. For rebellion is a sin, is the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity, and idolaters, because thou hast rejected the word of the Lord. He hath also rejected thee from being king. Ang story diri, gintagaan instruction si King Saul, patyon niya tanan nga mga Amalekites, way siya ibilin. Pero ang ginimo ni King Saul, way niya gintumad ang sugo. Ang iya ginhimo, mga abyan, ginbuhi niya. Ginhimo niya nga bihag si Agag, ang hari sang Amalekite. Oh, verse number 20, and Saul said unto Samuel, yeah, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. Oh, nang rason pa siya nga iya daw gi-obey ang voice of the Lord. Pero ginbili niya si Agag. Sino si Agag? King sa mga Amalek o Amalekites. Ano sila niya nga? Anong purpose niya? Verse 21, but the people took of the spoil. Ipangkuha nila tong mga salin-salin sa gira, pati mga spoil kag mga karnero, and sheep and oxen, mga baka, the chief of the things which should have been utterly destroyed, nga dapat patyon, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Alright? Why ibilin nga buhi? And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as an offering, obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Pati dapat mga sapat patyon, pero gibuhi ni nag-violate si Agag, kay ang rason niya, gikuha niya ang mga baka, ginkuha niya ang mga karnero, kay iya daw himuon nga burnt offering. Siling ni Samuel, malipay ayhan ang Dios sina sa imo nga burnt offering. Alright? Siling niya, to sacrifice unto the Lord. Ba? Sabi niya, to obey is better than sacrifice, and to hearken the fat of the rams. Verse 23 dayon sila niya, for rebellion, kay ang pagrebelde,
For rebellion is as the sin of witchcraft. Ano mo silingon? Ang pagrebelde, equivalent sa sala sa witchcraft. Now, pamangkot. Ano ginahimo sa mga witchcraft sa itong time? Ano, Brad? Kabalo ka mo? Kini mga magkukulam, bala, ka-practice ang mga spiritista? Ginapamatay. Ginapapatay. May command ang Diyos nga ang mga naga-practice, nagahimo sa witchcraft patyon. Kung sino ang ga-practice sa Israel, whether Gentile or Hudyo, patyon brad. Sino ang ga-practice sa mga kulam? Pero sila ni Saul, ang rebellion is a sin as witchcraft. Subot silingon kay equivalent siya sa witchcraft, dapat patyon gyapon ang mga rebellious. Nakuha nyo? Kay sin sila ba, equivalent, pata sila sang weight, ang ilang weight, ang kabugaton, ang grieve nila sa ilang sala. Sang witchcraft is equivalent sa rebellion, o rebellion equivalent sa witchcraft. Now, lantawa, anong hambal ni Moses? Sa time ni Moses, ano ang instruction niya sa mga rebellious? Deuteronomy 20:21. Deuteronomy chapter 21 verse number 20. Deuteronomy chapter 21 verse number 20. Okay, basahon ta sa mga may makaya padra. May mga cellphone. Ready? Go. And they shall say unto the elders of his city, this our son is stubborn and rebellious. He will not obey not our voice. He is a glutton and a drunkard. And all the men of the city, 21, should stone him with stones that he die. So thou shalt put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. Bisa atong gibasa ano himuon sa mga stubborn kag rebellious nga bata daw? Pagkuhaon ba, pagwaon sa city, dason, batuhon, tob-tob ma, patay. Amen. Sino gahambal ba? Balaod nila sa time ni Moses. Pamangkot, illegal ba to sa ila? No. Illegal sa ila. Kay halin sa Diyos na kabalaod. Okay? Now, pasalamat ta karon bad kay way na ta sa balaod. Amen. Way na ta sa balaod. Kay kung nasakop ta, ambot na lang. Kung nabilong ta sa time nga brad, nasakop ta sa ini nga patakaran, ambot na lang. Pila lang ayan ang bata mo mabilin. Basin way bilin brad. Amen? Basin way mabilin. Kaya way man nakita nga dili rebellious. Masiling ta, pastor, grabe ka stricto sa to. Yes. Amo na ang batas. Amo na iba ang batas sa grace. Kay ang grace, bisan grabe na ang imo ginhimo, ara gyapon ang kaluoy. Bisan di ka angayan, ginkaluyan ka. Dapat ka patsyon tatani, pero ginkaluyan ka. Amo na ang grace, opposite sa law. Ang law, wala kaluoy. Way ginakilala. Bisan sino ka pa da, bisan manggaranon ka, bisan anak ka bantugan nga ka politiko sa ilang time. Kung nakasala ka, rebellious ka, patsyon ka. Stubborn and rebellion. Ang masakit kaysa public ni, hindi nga sikrito. Kalad karon ka, dalhon ka sa pagwa ka sa syudad. Kag dito, tanang nga mga tao, magbitbit ba to, lalo na mga elder.
Kag sila ang magpatay, maghaboy bato, tub-tub mapatay. Imagine mo na. But silingon, Brad, harap ata? Wala ginatolerate ang mga rebellious nga bata. Even to the expense nga patyon sila para hindi sila makalaton kang makapurwisyo. Amo din siya sa Bible. Salamat kita kay wala na kita dito. Amen, sa grasya kita. Pero hindi bot silingon kay grasya kita, magpinagusto kita. Hindi bot silingon grasya kita, way tahimuon nga ginikanan. Grasya na tao. Ina siya, Pastor, Old Testament. Yes, Old Testament. Hindi siya atong gibasa. Pero, may ara man pamaagi ang Dios, paano naton tatapon aton bata? Paano naton disiplinahon aton bata? Ako mismo, kami mismo, mga abyan, hindi exempted rin. Kabaluman mo mismo, si Clint, lantawa bala. Kami ga-struggle man kami ni Mambik, gaugtas man ko. Pero amat-amat lang. Pero at least may arata, intervention, gina-address naton, ginapangitaan ta paagi, ginapakita nato abyan, nga wala ta ginatolerate ang mali. Now, kung ako nga pastor, gapaning kamot, kay may bata ko, tani kamo man. Kita man tanan. Kung kis araba, grabe ang pressure sa amo. Bata ganin ni pastor. Pastor dayon. Dapat pastor ipakita mo anay bata mo para magsunod kami. Amo ba na siya dapat? Kung gidikanan ta, apuhan ta, nga matino ba di ta magbase sa ibang nga tao. Ikaw mismo nga nakabalo na sa imong bata, automatic mangita ka na paagi anuhon kuning bata ako. Hindi nga paunahaan na sila, pastor, kung makita ako nga mag-okay ng bata nila, tiyan mo man Amo ba na? Hindi. Amen? So, magbuliganay kita. No? Kay, tandaan na to, tagsa-tagsa kita matubang sa Diyos. Accountable kita, paano nato ginapadako, ginadisiplina, aton bata, aton apo. O atubangan sa Ginoo. No? Kabalo na kita, rebellion, mga abyan. Ang bata karon rebellious na. So, but silingon, liwaton ko, kung karon pa lang, ginikanan ka na, lululula ka. Kag the sense mo imo nga apo, imo bata, may pagka-rebellious na, brad, pangitai paagi. Ayaw itolerate, pastor, bata pa. Pamangkot ko, saan mo siya? Saan mo i-correct? Damo bersikulo sa Bible, gani, santang bata pa, dito na ta mag-umpisa. Ang iban gani ba sa ginabuntis pa lang. Ginabuntis pa lang. Ara na ang pagka-rebellious, kapanipa na. Di ka na patulugon. Diba? May amo na sila struggle ang ginikanan, gapayat, di ka tulog, kay, perti ka hulagan, perti ka ano. Kag pwede din na ito madisiplina, biskan sa tiyan pa. Amo na nga kita. Salamat ka ta kami, Bible. No? Nga nagahatag sa ato sang idea. Siling ko, dako ang chance ba nga mariporma ang bata, sang bata pa ta mag-umpisa sa pag-correct sa ila. Kaya kung dako na, Brad, very slim na ang opportunity. Gamay na ang chance. Kung mariporma man, mabag-o man, very limited na, Brad, ang tsansa. Short ang percentage. That's why sometimes gamay pa. Binulan pa ng bata mo. Sinimana pa ng bata mo. Sa aton lesson gani sila dito, dapat ang 12 months old, dapat ang bata papungkuon na 30 minutes nga wala gagahod. Ang 2 years old, in half, dapat 1 hour full, nakaupo na. Upod sa imo, wala nagagahod. 2 years in half, dapat in 1 hour, kabalo na siya magpungko upod sa ginikanan, nga wala gagahod. Di pamangkot ko, pila edad bata mo karon? May 9 na, may 7, may 8. Amo pa nagauna-una diri. Amen? Ara si Clint, unom na. Sit down, Clint, sit down. Do not disturb Ate Kim.
dapat mabalaan nila, Brad, nga importante kag balaan ang aton nga pag-assemble diri sa church. Amen? Nga dapat hindi nila i-consider di nga playground sa katulad sila eskwelahan, katulad sila balay. Dapat ma-instill sa bata nga every time magsunod sila sa auditorium, holy place di, meeting place di, worship place di siya. Hello? Di mag-start sa ginikanan. Liwaton ko, dapat sa balay pa lang, hambala, magkanto ta simbahan karon prayer meeting, magbehave ka muha kay simba atong kantuan. Ginikanan, ginahimo mo ba na? No wonder, dalagan-dalagan sila, kay abi nila rin playground. Dapat hindi. Hindi nyo gamiton nga panghadlok si pastor. Si pastor, bakulong ka ni pastor. Hala, sige. Ano ka kay pastor? Lagid. Oh, may sticker ba to si pastor? Oh, usay pulis. Usay ano? Hindi nyo man gamiton nga panghadlok si pastor. Ang bata na mahadlok na nung kay pastor. Di na ko magpalapit kay pastor kay si pastor. Amen? Gamiton nyo ang Diyos. Mangakig si Jesus, mangakig si Lord. Hindi gusto si Lord nga magsinabad ka dito. Hindi gusto si Lord nga magsige ka dalagan dito. Kaya kung magpadayong ka sila, someday, i-throw ka in hell. Amen. Dapat ang kahadlukan sa bata si Lord. Hindi ang pastor. Maluoy man kamo sa akon. Kinahimo nyo ko nga nawaswang. Narapata? Parents, mga lolo kag lola, ginahambal ko ni para ni sa aton tanan. Hindi man ko exempted re. Ako kami ni Mambek na budlayan man kami, pero trying hard man kami. Nga ang aton bata ma-minimize, ma-control ta sila. No? So buligan na ita. Kag pulong sa Dios niya aton kinatun-an re. No? O gusto ko pa damo pa ni siya, pero aton oras kag ang kaginot daw di makaya. But I hope amat-amat maka-learn kita. Amen? Praise the Lord, no? I hope pula sa maglain buot sa akon diri. E kung maglain buot mo, Brad, mga members, ang Dios gilainan mo buot. Kag silingon sina, bata ka pa, immature ka. Dapat ang aton reaksyon magpasalamat ta. Malipay tayo, salamat Lord, tama gitong gihambal ni pastor ba? Tama gito ba? Oh, tani magdulot man to sa bata ko kung nakabati to siya. Tani dito siya magpabungol-bungol. Amo na dapat atong reaksyon. Hindi nga daw ginaunahan ka mo ni pastor. Sino magaling magtudlo sa iyo? Di ba ang pastor ninyo? Amo man nga may pastor nga gibutang ang Dios sa simbahan para kita tudloan. Para kita i-guide. Ang para kita mag-grow. Amen? Magtindog ta, please. Ako sa ulop yung sa mata, Lord, salamat sining gabi. Despite, Lord, nga nag-brown out, ang imo pulong, hindi mapunggan. Mawalig yapon, kag maitudlo sa imo katawhan.